Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si Dr. Samuel Joseph M. Castro, Deputy Program Coordinator ng National African Swine Fever Prevention and Control Program. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang Pilipinong magbababoy, magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. Panginoon, higit kanino man ay pinakaalam ninyo ang sigaw ng aming mga puso. Wala kaming maitatago sa inyo. Nais naming magbunga ng maganda, ngunit hindi namin ito basta-basta magagawa nang wala ang tulong ninyo. Ipagpanumbalik po ninyo kami ng ayon sa inyong mga plano. Muli ay amin pong iniaalay ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang aral ay nakakalimutan sa gitna ng kalituhan, ngunit ang natural na asal ay hindi mapag-iiwanan. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Hindi po tayo nalilitong lahat para lang po tayong kumurap. Huling Sabado na po kaagad sa buwan ng Hulyo, July 29, 2023. At welcome po sa Season 5, Episode 29 ng Maunlad na Pilipino. Dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kakasalo pa lang po sa ating mga listeners dyan sa ating program, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Sa pamamagitan din po ng Facebook, hanapin nyo lang po ang official Facebook page ng DZAS. Yan po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. At syempre po, sa mga nakikinig po sa kanilang mga trusted na mga radyo sa talapihitang 702 po yan sa AM band. And syempre po, hindi po mawawala. May mga mainstay po tayong pinasasalamatan sa ating programa dahil kabilang po sila sa mga masusugid na nag-iiwan ng mensahe sa ating program link sa Facebook. At nagbibigay din ng mga kumbaga mensahe, nagsasend ng messages. Ayun nga po, isa na nga po dyan si Ma'am Edith Paglinawan na nakikinig po ng maaga. Yan, naasahan ko maya-maya may-message na siya sa akin upang makinig ng MNP at sa lahat ng mga programa po, of course, ng DZAS. Before 5 a.m., si Ma'am Edith Paglinawan po, mga kaibigan, ay gising na. So maraming salamat po sa inyo, Ma'am Edith. Papasalamat po sa inyong lingkod at sa lahat po ng ating mga kasamahan sa programa. At sa lahat po, kagaya po ng nabanggit din ni Ma'am Edith, ay stay safe and healthy. Yan. At ganun din nga po si Ma'am Dulce Alicante. Yan po, magandang araw, Maunlad na Pilipino, kay Kajan, kay Miss Ella at sa mga nakikinig. Parang mabubulol pa po ako, hindi naman po ako nagmamadali. Wala po tayong lakad kundi ang MNP ngayong 5 a.m. So once again, welcome po ulit sa inyo lahat. Good morning din sa iyo, Nico Del Rosario, sa iyo din Ma'am Joanne Grace Pera, and sa lahat po ng aking family members na nakikinig sa Dasma Cavite. Thank you po sa lahat sa inyo. At yan na nga po sa ating episode for this morning. Atin nga pong tunghayan ang impormasyon kaugnay ng healthy drinks natin, featuring po yung tinatawag na kombucha. Ano po ba yan? So, sasamahan po tayo ni Ma'am Laila Monera Pornel Espital, ang founder ng Baby Food Project. Ang formal ko dun sa Ma'am, Ate Laila. Ayan nga po. So, abangan po yan maya lamang. At patuloy po tayo. Tunghayan din po yung editorial ni Kajan Enriquez para po sa mga nakakamiss po ng kanyang boses. Maya-maya lamang po, shortly after this. Gayon din po yung
Regions on the Go. Katuwang naman po natin dyan yung ating mga regional farmcasters, mga kasamahan po natin sa ating paglilingkod, gayon din ng agri-history at Farmtastic Pinoys. Kasama po si Imari Vergara at ang Unlad Komunidad. Katuwang naman ang programa po, isa po sa mga programang ipinagmamalaki ng Department of Agriculture, ang Philippine Rural Development Project or PRTP. Siyempre po, isang oras na lingkod po namin yan sa inyo. At ito na nga po sa kanyang bahagi, si Kajan Enriquez po, no, para po sa National Crop Protection Center. Mapapakinggan po natin. Kajan! John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ika-29 sa buwan ng Hulyo. At ngayon pag-usapan natin ang mga ginagawa po ng Department of Agriculture para sa ating mga kababayan. Alam niyo po itong kagawa ng pagsasaka, maraming attached agencies. At lahat po yan ay nag-report at bibigyan ng mga balita at kumukuha ng tulong sa Central Office. Ganun po yan. Dito kami sa Central Office, yung mga attached agencies katulad ng BIFAR, BAI, at kung ano-ano pa, ay dito po nakipag-ugnayan sa ating kalihim. Ngayon, itong NCPC, yun po isang ahensya. Ito po yung National Crop Protection Center. Ito po isang institusyon na itinatag po ng University of the Philippines sa Los Baños para po sa pagre-research, development at extension. Ito po ay naitatag noong May 19, 1976 sa ilalim ng Presidential Decree 936 na niligdaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. po yan. Ngayon, ang Department of Agriculture, ayon kay Senior Undersecretary Domingo Pangaliban, ay kinikilala po, binibigyan ng halaga ang gawain ng National Crop Protection Center at bilang isa sa mga kapartner po ng Department of Agriculture para maabot ang nilalayon na National Food Security. Sa katunayan po, nag-iwang sila ng 47th anniversary noong May 22, itong NCPC. At katulad po ng dati, ang development mo ng NCPC, yung kanilang galing na sa kanilang pananaliksik at yung kanilang nalalamang ginagamit na ay isang mahalagang bagay yun para yung pong lahat po ng bagay tungkol sa pagtatanim, mga programa nito ay mapangalagaan. Dito rin, ang sentro ng ito ay mayroong mahalagang bahagi dahil nga po sa lumipas na mga taon, tumataas po ang mga populasyon natin at kinakailangan natin na mas mataas na pamamaraan, magaling na proteksyon na sa mga tanim, lalong-lalo na sa palay. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Jr., ang Department of Agriculture ay nilalayon na maitaas ang produksyon ng ating palay. Farmers average yield po umaabot lamang ng 4.5 metriko tonelada. At ito binabalak na pataasin ng 7.5 metriko tonelada bawat ektarya. Isa pong project yan at ayan na ang tabayanan natin at susubaybayan upang maibanita ko sa inyo. Ngayon, dito nga po, ilan sa mga activities na sinasagawa po ng Department of Agriculture at ng NCPC ay yung pong pagpapataas ng produksyon ng biological control agents. Mga gamit po ito na panlaban sa mga peste sa mga tanim natin. Kaya biological, kamukha ng trichoderma. At saka yung pong pagbibigyan ng mga matataas sa kalidad ng mga stocks, yung mga pananim para mabawasan, lumakas ang resistensya laban sa mga sakit na idinudulot po ng mga insekto. Yung pagpapalawak po ng pagmamatsyag o yung surveillance at yung validation ng operations, ito ay ginagawa nila lahat sa sa bukid yan. At ito po ay tinuturo nila sa mga magsasaka sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. O yan po isang bagay na napakagandang balita dahil ang panahon natin, lalong-lalo sa climate change, pabago-bago. Mayroong panahon na may binauulan, mainit ang panahon, yan po lahat nakaka-apekto sa tanim.
pati sa mga isda natin sa karagatan at sa mga katubigan natin. Kaya nga, sa bawat hakbang na ganyan, inaunahan na po, kumbaga, na pag-aaralan ito at tinitingnan ko ano magandang panangga. Kumbaga, ito na, parating na ito. Ito gagawin natin para huwag tayo maapektuhan ng labis. Ganun po yan. Ito po ang isa sa mga layunin kung bakit na itatag ang National Crop Protection Center at isa ngayon nakapartner ng Department of Agriculture. O paano po, dumako na tayo sa ating mga kababayan para magbigyan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon para sa ating regions on the go. Aabot sa mahigit 1 milyong piso ang kabuuang kita sa sabayang pagsasagawa ng kadiwa ng Pangulo sa 4 na lalawigan ng Rehiyong 1 noong nakaraang linggo. Sa nasabing aktibidad ay itinampok ang mga sariwa at murang produkto ng mga magsasaka at mangingisda upang matulungan silang ibenta ang kanilang mga produktong gulay, isda at iba pa. Sa iba pang balita, ipinasakamay na sa LGU Bayambang Pangasinan ang 10 million pesos na halaga ng tseke para sa pagpapatayo ng swine clustering project. Layunin nito na matulungang bumangon muli ang mga magbababoy na nawalan ng pangkabuhayan dahil pa rin sa African swine fever. Kaugnay nito, aabot naman sa 124.8 million pesos na halaga ng iba't ibang makinarya at farm inputs ang ibinahagi sa mga magsasaka sa lalawigan pa rin ng Pangasinan. 21 asosasyon at LGUs ang pinagkalooban ng mga interventions at fertilizer discount vouchers na inaasahang makakatulong sa kanila upang mas mapataas pa ang kanilang kita sa pagsasaka. Sa La Union, natanggap na rin ng mga benepisaryong magsasaka ang 3.1 million pesos na halaga pa rin ng agri-interventions na kinabibilangan pa rin ng mga makinaryang pansaka. Habang sa lalawigan naman ng Ilocos Norte, 26 na out-of-school youth ang inaasahang mabibigyan ng panibagong pag-asa matapos makatanggap ng mga alagang baka sa pamamagitan pa rin ng Agricultural Credit Policy Council ng Department of Agriculture. Pearl Lovedin Dakuag mula sa DA Ilocos Region. Ginanap ang Mid-Year Performance Review Assessment for Calendar Year 2023 ng Kabuhayan at Kaunlaran para sa kababayang katutubo o 4Ks ng Department of Agriculture, Mimaropa. Layunin ng aktibidad na ito na matukoy ang mga pangangailangan ng mga benepisyaryo ng 4Ks. Inaasahan rin ang pagbuo ng mga project proposals na sumusuporta sa agricultural production at marketing enterprise development para sa taong 2025. Ilan pa sa mga napag-usapan sa gawaing ito ay ang function at overview ng National Commission on Indigenous People bilang partner agency ng DA sa implementasyon ng 4Ks program. Nabigyan paksa rin ng programs for indigenous cultural community and availing policies, discussion of the validation and consultative meeting activity, 2023 physical accomplishment for the first semester, 2025 budget proposal at roadmap development workshop. Dumalo sa aktibidad na itong local government unit ng Palawan, NCIP, Indigenous People Organization at Indigenous People Structure Representatives. Pinangunahan naman ito ng DA Mimaropa sa pangunguna ng 4Ks focal person Edmar Mendoza. Mga mangingisda na naapekto ng oil spill sa Pola sumailalim sa pagsasanay ukol sa pagpaproduce ng kalamansi. Bilang bahagi ng interbensyon ng Department of Agriculture sa mga mangingisdang naapekto ng oil spill kamakailan, sumailalim ang 20 miyembro ng St. John the Baptist Fisherfolk Association ng Puting Cacao Pola Oriental Mindoro sa isinagawang Training on Calamansi Production Technology ng High Value Crops Development Program ng DE Mimaropa katuwang ang Municipal Agriculture Office ng Pola. Ang mga nasabing kalahok ay ang mga lubhang na apekto ng oil spill na nagpatigil sa kanilang pangingisda at ang tanging kinabubuhay lamang ngayon ay pagtatanim. Tinalakay dito ang iba't ibang kaalaman at pamamaraan sa pagtatanim ng kalamansi. Kabilang na dito ang mga hakbang sa paghahanda ng taniman, paglalagay ng angkop na pataba, pagkontrol at pamamahala ng mga sakit at peste na maaaring dumapo sa kanilang mga pananim higit sa kalamansi at iba pa. Bukod dito, itinuro rin sa mga miyembro ng samahan ang orchard management at plant propagation na makatutulong sa mga nais nilang itanim na fruit-bearing trees. Hinikayat ng DE Mimaropa ang samahan na kumuha ng DE Civil Society Organization Accreditation upang makatanggap sila ng iba't ibang interbensyon sa kagawaran para sa higit na pagpapaunlad ng kanilang samahan. Tiniyak naman ng kawani ng DE na nakaagapay at handa silang tumulong sa nasabing grupo upang maproseso at makakuha sila ng akreditasyon. Siniguro rin ng ahensya na ilalapit nila sa Agribusiness and Marketing Assistance Division ang hinaing ng mga ito na maibenta sa merkado at magkaroon ng lugar kung saan maaari nilang i-market ang kanilang inaning gulay lalo na ang kalamansi. Nagpapasalamat naman sina Agricultural Technologies Chris Junmui sa programa ng kagawaran.
Ayon sa kanya ay mapalad ang nasabing asosasyon na makapagkalooban ng pananim na kalamansi sapagkat ito ay matibay sa bagyo. Nagsilbing resource speaker dito sina Institutional Development Section Agriculturist Manrico Mangubat, Regional Crop Protection Center Chief Christy Sagun, Integrated Laboratories Division Chief Dr. Nanette Rosales at Agriculturist to Jonathan Zamora ng Regional Integrated Agriculture Research Center o RIARC. Samantala, matapos ang pagsasanay, inaasahan na makatatanggap din ang mga miyembro ng samahan ng budded kalamansi mula sa DA Mimaropa High Value Crops Development Program. Mula sa DA Mimaropa, Paulo Auce nag-uulat. Ibinigay ng 1DA Northern Mindanao ang 641 milyong halaga ng agri-fishery projects sa lalawigan ng Misamis Oriental at Cagayan de Oro City, alinsunod sa layunin ng gobyerno na pasiglahin ang pagbabagong pang-ekonomiya sa pamamagitan ng modernisasyon at industrialisasyon sa agrikultura. Pinangunahan ni Senator Amy R. Marcos, Vice Chair ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, kasama si DA10 Regional Executive Director Carlin C. Collado, ang seremonya ng pagbabahagi kina Misamis Oriental Governor Peter M. Unabia at Cagayan de Oro City Agriculturist Paterno L. Gonzales Jr. Kabilang sa nakahilirang proyekto ng 1DA Normin sa lalawigan at lungsod ngayong taon ay ang pag-aayos ng sistema ng irigasyon, pagpapabunga ng niyog at hybridizasyon, Carabao Base Improvement Network, pamamahagi ng mga materyales sa pagtatanim ng abaka, programa ng mekanisasyon sa RCEF, mga inputs sa produksyon ng agrikultura, pamamahagi ng mga baka at manok, makinarya at capacity building. Sa parehong kaganapan, ang Kanituan Farmers Multi-Purpose Cooperative at Tagpuangi Fisherfolks Association mula sa Cagayan de Oro City ay nakatanggap ng 1 milyong halaga ng hauling truck, working capital at kagamitan sa ilalim ng DA sa pamamagitan ng Enhanced Kadiwa ni Ani at Kita Financial Grant Assistant at 5 milyong halaga ng mga interbensyon sa natanggap din ng lokal na pamahalaan ng Magsaysay sa Misamis Oriental para sa trading post at mga makinarya. Ito si Roland Elioren nag-uulat mula Region 10. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ating pasyalan, samahan sa bahaging ito ng MNP patungo sa zone sa Calabarzon o Region 4A. Agri-History Time na with Imari Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Ito ang Agri-History segment ng Maunlad na Pilipino, ang programang panradyong hatid sa inyo ng Department of Agriculture o DA. Ako ang inyong segment host, Imari Vergara. Siyempre pa, tampok sa ating segment ang isa na namang makulay at magarbong selebrasyon. Ngunit bago yan, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa bandang silangan ng Luzon upang mas ma-appreciate natin ang pinagmulan ng kasiyahang ito. Matatagpuan sa Region 4A ang lalawigan ng Quezon. Napalilibutan ang Quezon Province ng mga lalawigan ng Aurora sa Hilaga, Laguna at Rizal sa Kanluran, Batangas sa Tibog Kanluran, Camarines Norte at Camarines Sur sa Timog Silangan, at Philippine Sea naman sa Silangan. May lawak na 8,706.60 square kilometers. Ito ang pinakamalaking probinsya sa buong Calabarzon Region at pang-anim naman sa buong bansa ayon sa opisyal na website ng Quezon Provincial Government. Naitala sa 2020 census na lampas 1.9 milyon ang tinatayang populasyon sa buong lalawigan. Ayon pa sa official Quezon Provincial Government website, halos 420,000 hectares ang lawak ng agricultural area ng lalawigan. Mahigit 379,000 dito ay may mga tanim na niyog. Umabot sa 1.49 million metric tons ang kabuuang produksyon nito ng niyog noong 2020. Bukod pa sa pagninyogan, isa rin sa mga pangunahing ikinabubuhay ng mga taga Quezon
ang paggawa ng kopra, pati na intercropping at multi-story cropping ng niyog at iba pang tanim. Sa mga kadahilanang ito, kinikilala ang Quezon bilang numero 1 coconut producing province sa buong Pilipinas. Sa katunayan, isa sa mga pangunahing features ng official seal ng Quezon Province ang isang puno ng niyog. Ayon kasi sa Executive Order No. 6, Series of 2022 na inilabas ni Quezon Governor Angelina Tan, pagkilala ito ng lokal na pamahalaan sa kahalagahan ng industriya ng pagniniyog, sa kabuhayan ng mga taga-Quezon at maging sa ekonomiya ng buong lalawigan. Kaya naman tuwing Agosto, buhay na buhay ang buong Quezon Province sa kanilang pagdiriwang ng Niyog-Yugan Festival. Unang inilunsad noong 2011, ang Niyog-Yugan Festival ay halaw sa mga salitang niyog at yugyog. Isang patunay na tampok dito hindi lamang ang pagninyogan sa lalawigan, kundi pati na ang mayamang kultura nito. Kilala rin ang pistang ito bilang Mother of all Festivals sa Quezon. Tampok sa pistang ito ang mga indakan, exhibit, coconut summit at samot-saring patimpalak at aktibidad para sa mga tagalalawigan. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, nagsisilbing plataporma ang Niyog-Yugan Festival upang magsama-sama ang bawat bayan at syudad ng Quezon upang maipagmalaki ang kani-kanilang agricultural products, lalo na ang kani-kanilang aning niyog. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ng Maunlad na Pilipino sa facebook.com/Maunlad na Pilipino. I-like at i-follow ang Department of Agriculture sa Facebook at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri History. Ay, ayan na nga po ang bahagi ng Agri-History para sa linggong ito. Kayo'y nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. Ayan, at para po bigyan tayong kaalaman tungkol sa kombucha, isa pong healthy drink, makasama po natin si Laila Monera Pornel Espital, ang founder ng Baby Food Project. So, hindi lang po ito pang baby, no, dahil lahat po ay may karapatan sa access po sa maayos, ligtas, mura na pagkain para po yan sa ating kalusugan o more specific po kaugnay ng ating Nutrition Month na ipinagdiriwang ngayong buwan ng Hulyo. So, narito na nga po tayo. Ayan, at nagbabalik po sa ating programa. Mapapakinggan niyo po ulit ang tinig ni Nanay Laila Monera Pornel Espital mula po sa Baby Food Project. Ayan. So, ang kombucha, isa siyang drink, no? Isa siyang inumin. So, ito ay isang sweetened tea, tsaa, na binuro ng siguro mga 1 linggo hanggang 2 linggo. Depende yan sa panlasa ng nagtitikim. Na sa tulong ng symbiotic culture of bacteria and yeast o yung SCOBY, yung tinatawag na parang mother, kung paano nabuburo yung tsaa. Yan dahil sa SCOBY, ang ginagawa kasi kapag nag-brew ka ng tsaa, the way na kung paano tayo gumawa ng tsaa sa bahay natin. Pwede tayong pumili ng kahit anong klase, ulong, black assam tea, o kaya meron tayong mga local katulad ng lagundi o dahon ng avocado. Ayan, pwede rin natin yung pakuluan. Pagka napakuluan na natin, kailangan siyang palamigin. Tapos kailangan mo siyang patamisin ng asukal. Ayan. So sinasabi na, may asukal pala, bakit naging healthy? Ayan, dito papasok yung ating SCOBY. Kung familiar kayo sa mga vinegar processing, kunyari apple cider, makikita nyo sa ilalim ng bote, may nagsisettle na parang buo-buo. Tapos ito yung sinasabi nila na healthy part ng suka kasi kapag iniinom mo, nakakadagdag siya sa good bacteria sa ating tiyan, ano. So itong kombucha ganun din. Meron siyang
meron siyang tulong galing dun sa good bacteria and yeast at ito nga yung SCOBY. So yung SCOBY para siyang jelly na ilalagay mo doon sa tsaa mo na matamis at malamig na. Ayan. Tapos maghihintay ka ng 1 linggo o hanggang 2 linggo para maburo siya. Ngayon, sa proseso ng pagbuburo, kakainin ng SCOBY itong mga asukal na nandoon sa iyong tsaa at gagawin niya itong carbon dioxide. So, mabi-breakdown siya. So, dahil sa prosesong yon, dahil na-breakdown yung sugar at naging carbon dioxide, ang kalalabasan ng tsaa mo ay para siyang soda, para siyang soft drinks. Ayan. So, ito na yung magiging pamalit mo sa soft drinks mo. Hindi ka na kailangan bumili ng mga matatamis na soft drinks na alam natin yung mga naidudulot na hindi maganda sa ating katawan. Ayan. So, ito yung base ng kombucha. Ngayon, ang ginagawa ko naman, para maging mas masarap pa at para maging mas healthy pa, naggagawa ko ng fermentation 2. Kasi kanina yung fermentation 1, yung 1 linggo hanggang 2 linggo lang nating binuro. Yung fermentation 2, ang gagawin ko, lalagyan ko ng flavor ngayon. So, gumagamit ako ng iba't ibang klaseng prutas na kung ano yung in season. Halimbawa, ngayon, katatapos lang ng guyabano season, yon naglagay ako. Passion fruit. So, ito yung magiging flavor na nung tsaa. Hindi na siya, kasi may anak ako na kapag iniinom niya, naaasiman siya dun sa unang fermentation lang. So, mas katanggap-tanggap na siya sa panlasa na lasang guyabano yung tsaa o lasang passion fruit yung tsaa. Ganun na yung nangyayari. So, ginawa ko kasi to unang-una para palitan yung mga inumin na nakikita namin sa labas. Well, hindi naman talaga kami umiinom ng mga instant na juice, na powder juices o kaya yung mga soft drinks. Pero syempre, nakikita ng anak ko na may mga katulad siyang bata na umiinom ng mga ganong klaseng inumin at nagtatanong siya, gusto ko ring subukan. Well, pwede niya namang subukan, pero syempre, kung nanay ka, gusto mo ng best health para sa anak mo, mag-iisip ka ng paraan paano ba ako mag-i-introduce ng healthy drink sa anak ko na ganun din, ma-enjoy niya katulad dito mga instant drink na ito, pero magbe-benefit siya ng maganda para sa kalusugan niya. Kaya niisip ko itong kombucha nga. Nag-research ako, ang daming oras, kumbaga. Ang daming oras para mag-research kung ano yung mga pwede mong kainin na healthy. At bukod nga dun sa naisip namin, mag-ferment tayo ng kung ano-ano, like kimchi, ng sauerkraut, ng mga ganong klaseng pagkain, mag-pickles tayo, naisip ko rin dagdagan natin ng drink kasi nga gusto ng anak ko. Ayan. So, ayun, nag-start lang doon. Nag-start lang kami sa isang, siguro mga 3 liters na garapon. Tapos, nagsimula siya sa kalahating cup ng starter tea na niregalo sa akin ng kaibigan ko at maliit na SCOBY para mag-start. So, dun lang, pinarami ko na siya ng pinarami at ngayon, medyo marami-rami na, galon-galon na yung ginagawa ko na kombucha para sa amin, para dun sa extended family namin, at syempre para dun sa mga kaibigan ko, sinishare ko din. Yung kombucha kasi, nakikita ko na rin to sa mga market sa ibang bansa. Kapag tumitingin ako ng mga healthy products, halimbawa sa Amazon, yung mga ganon, nakikita ko na may mga nakabote na galing sa ibang bansa at medyo mahal. Tapos nakita ko na posible pala na gawin ko to sa bahay. So una kong kinonsider, ano yung saan na gagamitin ko? Yun yung una Pangalawa, dapat abot kaya to ng bulsa ng pamilya namin. Kasi kung ang tatapatan ko ay soft drinks na presyo o instant juices na presyo, dapat medyo malapit. Kumbaga kung hindi man kapantay yung presyo, medyo malapit. Affordable, kumbaga. So yun yung kinonsider ko. At syempre, pangatlo, kinonsider ko na dapat local fruits yung gagamitin para na rin tulong dun sa ating mga local farmers, no? Kasi yun nga, ang nasa market na makikita mo, yung flavors niya, apple, kiwi, and yun nga, hindi siya galing sa mga local farmers natin. So, sinubukan ko
kung kayang i-localize itong drink na ito. At nagulat ako na pwede pala siya. Kasi yun nga, nasubukan ko na rin yung iba, puro imported. At kinumpare ko dun sa ginawa ko na local-based lahat ng flavors. Maikukumpara ko na pwede makipagsabayan yung local flavors natin. So, yun yung mga kinonsider ko. And then, siyempre, kinonsider ko rin yung time. Kaya ba yung isingit ng nanay o kung someone na nagtatrabaho, tapos may anak ka pa na nag-homeschool, ganon. So, inisip ko paano siya itatahi sa oras ko. At hindi siya kailangan ng maraming oras para magawa. So yun, nakita ko na posibleng-posible sa oras, sa budget, sa access sa mga prutas. So yun yung kinonsider ko. Ayun. At nabanggit natin kanina, Nanay Laila, yung tungkol sa fermentation. Sa naunawaan ko, sa unang fermentation, medyo matapang pa siya. Sa kasunod, medyo child-friendly na siya. Dahil dun sa mismong proseso ng fermentation, naka-affect ba to dun sa container ng ating kombucha? Hindi naman. Kasi ang ginagamit ko lang naman ay mga glass na container. Kumbaga, parang pareho lang din naman yung glass na gagamitin mo. Pero kasi, the more na tumatagal yung pag-ferment, mas nababawasan yung asukal. Saka, kapag nalagyan mo na ng flavor, mababawasan yung asim. Yun lang naman po yung process niya. So sa ngayon po, ano ba yung mga available natin na, I understand naka-follow tayo sa kung ano yung prutas or ingredient na in season, pero so far yung roster po ng mga flavors natin, ano-ano na po yung mga na-explore? Ayun. Yung laging meron ako regularly, luya at saka calamansi, turmeric, saka local na lemon. Yun, so sila yung laging regular. Tapos yung mga umiikot sa bawat buwan, yung katulad nga ng guyabano, passion fruit, meron ding mga hindi masyadong kilala na prutas na meron tayo, katulad ng taugtog, isa siyang uri ng berry na makikita sa Benguet. At medyo kakaiba yung lasa niya kasi nung unang tinikman ko, para kang nagbukas ng isang liniment oil, ganon. So imagine niyo yung strawberry, ihahali niyo sa isang menthol na panghaplas sa katawan. Ganon yung niya, ganon yung kakaiba, no? Yung amoy at lasa. Oo. Kung tawagin nila menthol berry. At yung mga indigenous natin, yung mga indigenous communities natin sa Benguet, kilala nila to. Well, hindi tayo masyadong malapit sa lugar na yon, kaya hindi natin nakikita pangkaraniwan sa palengke o ano. Pero yun nga, nung sinubukan ko, naging lasang root beer yung kombucha. Yun, nagulat ako na pwede pala. And then, meron pang isa, yung tamarillo, meron din sa Benguet. Siya, mukha siyang kamatis, na ang lasa niya sa loob ay lasang mangga. So, ayun, yun yung mga usual na ginagawa ko. Ayun. Minsan, gumagawa din ako para sa, kung mga kaunting batches lang, para sa pamilya, na sagada orange, yung flavor. Sinturis o dalandan, yun. What's your, yung kumbaga yung top choice or favorite siguro? Ang paborito, taugtog, yun nga, yung menthol berry. At siya talaga. Oo, at saka yung mga nag-request ng sagada orange, please. Kahit sabi ko, ang hirap maghanap ng sagada orange, pero may mga kaibigan na pinagbibigyan ko na, sige, ihahanap ko kayo at igagawa ko kayo. Ayun. So basically, ito mga iba nating ingredients supporting talaga sa mga Filipino roots natin, which reminds me lang sa Filipino Food Month na sineselebrate natin tuwing Abril ng kada taon. At ayun nga, dito sa mga ingredients nito ng kombucha din, na ipopromote natin yung mga locally sourced na ingredients at naiintindihan natin na as much as pwede yung mga nasa paligid ng bahay natin, ay na po-promote din natin yung mga pwede pa nating ipakilala sa mas maraming audience dito sa Metro Manila. Correct me po sa inyong mga customers, san na po ba yung mga naging parokyano ng kombucha? Ayan, mostly kasi dito lang din sa NCR.
Tapos may mga ibang kaibigan na nagre-request halimbawa sa Bataan o sa Zambales. Tapos pinapadala ko sa bus station kasi hindi pa tinatanggap yung mga debote sa mga courier. So ngayon talaga mas focus sa NCR at Laguna, Cavite, ganon. NCR bubble. Ayun. At sa ating mga tagapakinig, Ate Laila, Nanay Laila, paano po ba ang proseso ng kanilang pag-o-order dun po sa mga gusto din mag-avail ng ating kombucha? Yan. Ayan, so pwede niyo po akong i-message sa Facebook na Baby Food Project. Facebook page po yan. O kaya pwede niyo po akong i-text sa aking number. Pwede ko bang sabihin yung number ko? Of course po, pwede po. Yun. Pwede niyo po akong kontakin sa 0995-456-6391. So, yun po yung numero ko kung gusto niyo pong mag-order ng kombucha. Ayun. At sa ating mode of payment, ano po ba yung mga options ng ating future and present na customers? Pwede po silang mag-bank transfer o pwede rin pong GCash. Ayan. So, ito, legit na legit po para sa ating mga listeners. Ang source ng homemade. Minsan po, pwedeng barter. Minsan po, nakikipagpalitan lang po ako sa gumagawa ng tinapay, palit lang po, ganon. Kung may mga produkto, nakikipagpalit din po ako. Kasi minsan mahirap, may mga makers din, o may mga nanay din na parang, syempre mahirap po yung cash ngayon, sa panahon ngayon, maraming nawalan ng trabaho. Kung merong mga, kunyari, gumagawa silang tinapay, o nananahi sila ng kung ano man, nakikipagpalit din po ako ng produkto na walang involved na cash. Salapi. Okay lang din po. Ayan. So, napakinggan po natin ang nakakatuwang kwento ng kombucha mula kay Nanay Laila ng Baby Food Project at talaga namang napopromote natin ang matagal na rin naman nating gustong suportahan bilang isang Pilipino, mga Pilipino na support Filipino. Napakaraming tinuhog ng isang single na drink na ito. Maraming salamat po, Nanay Laila, sa inyong time at pagbabahagi ng inyong kwento ng kombucha. Ngayon, kilala na namin kung ano ba ito. Pero by the way, bago pala natin i-close, ano ba yung, kumbaga, root word? Kung saan nanggaling ang kombucha? It seems parang ibang word. Parang may pinanggalingan siya. Para siyang Japanese, Chinese term. So, hindi na rin ma-locate kasi very, kumbaga, matagal ng practice itong paggawa ng pagbuburo ng tea na to. Pero yun nga, it's either Japanese or Chinese daw. In term ng and yun nga, ang translation niya is sweetened, fermented, sweetened black tea. Muli po, from Baby Food Project, ang founder po nito, walang iba kung hindi si Nanay Laila Monero Pornel Espital. Maraming salamat po, Ate Laila. Muli, maraming salamat kay Laila Monero Pornel Espital para sa impormasyong lakip, kaugnay ng kombucha. Siya po ang founder ng Baby Food Project. I-check nyo po siya sa Facebook. Marami pa po silang mga activities na involved po sa mga siguro young families in agriculture, and even kay Kuya Gio Espital, shout out po, and sa'yo na yun. So, hope to see you soon. Ang gaganda ng mga pinopost ninyo sa inyong mga programs. Ayan, thank you so much po once again, at narito na ang Unlad Komunidad o UK katuwang ang Philippine Rural Development Project sa umagang ito. Sasamahan tayo ni Bex May Humauas, writer po from RPCO 7. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, ating sundan ang mga pangyayari sa naganap na ceremonial turnover ng Hilongos Barangay Water Supply Development Project sa munisipalidad ng Hilongos sa probinsya ng Leyte. Ang potable water system sa lugar, isa sa mga pinakamalaking water developments sa ilalim ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Ito ay inaasahang mapabuti ang pagsasaka na maaaring humantong sa mas mataas na ani at kita sa lugar. Ang potable water system ay isa lamang sa napakaraming proyekto ng Philippine Rural Development Project na naglalayong makatulong sa mga mangingisda at magsasaka sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka.
Noong 16 ng Hunyo, matagumpay na idinaos ang turnover ceremony ng Hilongos Barangay Water Supply Development Project. Ito ay dinayuhan ng kinatawan ng Department of Agriculture Eastern Visayas na pinangunahan ni DARFO8 Regional Executive Director Andrew Villacorta at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Leyte at Hilongos. Layon ng nasabing proyekto na maibsan ang mga epekto dulot ng El Nino, lalo na sa mga magsasaka. Ito ay nagkakahalaga ng 125,936,800 pesos and 36 centavos. Kalakip na dito ang konstruksyon ng 3 units ng intake box, 1 unit ng infiltration gallery, 17 units ng reservoir, 7.585 na kilometro ng pipeline at 490 na tap stands. Ito ay makakabinipisyo ng 14,988 na individual sa 13 kabaranggayan ng Barangay Baas, Barangay Bungaw, Barangay Campina, Barangay Concepcion, Barangay Imelda, Barangay Kanghaas, Barangay Kangiras, Barangay Manaol, Barangay Paa, Barangay Tabunok, Barangay Tambix, Barangay Tejero, and Barangay Santo Niño. Bukod dyan, ay pinagmamalaki din ng Regional Project Coordination Office 8 na nagtala ito ng bagong record. Natapos ang proyekto sa loob lamang ng 8 buwan mula sa orihinal nitong target na 10 buwan. Ang konstruksyon din ay natapos na may positive 20.3% variance. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni Hilongos Mayor Manuel R. Villahermosa ang kanyang taus-pusong pasasalamat dahil natapos ang proyekto kahit marami itong pinagdaanan. The potable water system that serves 13 barangays in the municipality is of much help to the people who are in need of clean and safe water for them to stay healthy and prevent diseases caused by lack of adequate water, sanitation and hygiene. Sa mga taong nga nitabang paglihok na na-implementar ka nga project, atong pasalamatan ng ato sila pagapakan. Mga PRDP na itabangan ta nga magmalangkuson gini mga project nato. Sa ato po mga kapitan, sa mga beneficiarya ni 13 ka barangay, atong paningkamutan, atong ampingan ang maong proyekto na makahangtod og dugay na magamit nato para makaabot pa sa sunod nga henerasyon. No? Congratulations ninyo. Dagdag naman ni DARFO8 Regional Executive Director and PRDP RPCO8 Project Director Andrew Urais na ang nasabing potable water system ay isa sa mga priority projects ng Presidente na nagsisilbi din ngayon bilang Secretary ng Department of Agriculture. Nakilahok din sa ceremonial turnover si PRDP Project Support Office Visayas Cluster Deputy Project Director Engineer Jose Albert A. Barogo na nagpaabot din ng kanyang mensahe ng pagbati sa tagumpay na nakamit sa rehiyon. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities. Thank you so much, Bex May, at abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP, tutok lang sa Unlad Komunidad, dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At kesa mag-abroad, ayan, pinili po ng ating Farmtastic Pinoy na bumalik sa Pilipinas. Ayan, nakaranas na po, no, na mag-abroad pero bumalik dito sa bansa upang simulan ang kanyang dairy cow venture. Kilalanin po siya kasama muli si Marie Vergara dito sa Farmtastic Pinoys. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Ito ang Farmtastic Pinoy segment ng Maunlad na Pilipino. Ako si Marie Vergara. Ilan sa ating mga kababayan ang nangingibang bansa upang makamit ang kaunlaran at kasaganaan. Ngunit sa kabila ng napakagandang oportunidad abroad, pinili ng ating Farmtastic Pinoy na bumalik sa Pilipinas
upang dito simulan ang kanyang dairy cow venture. Narito ang kwento ni Baby Christine Panaligan Hasegawa. Tubong sa Riyaya, Quezon si Baby Christine Panaligan Hasegawa. Dala ng natamong tagumpay at suporta ng kanyang amang dairy cow farmer, nainganyo si Christine na pasukin ang paggagatasan. Taong 2008 nang mapabilang si Christine sa mga kabataang anak ng maggagatas na naipadala sa Hokkaido, Japan bilang cow caretakers. Sa sumunod na 2 taon, pinag-aralan niya ang mga baka, teknik, teknolohiya at inobasyong gamit ng mga Hapon sa kanilang dairy farms. Ngunit hindi lang pala dagdag kaalaman ang kanyang makukuha mula sa karanasang ito. Sa Hokkaido rin kasi niya nakilala ang kanyang asawang Hapon na isa ring dairy cow farmer. Taong 2012 nang umuwi sina Christine sa Sariaya upang itatag ang Baby Christine Hasegawa Dairy Farm. Bit-bit ang mga natutunan mula sa Japan, tinamnan niya ng mga damo at forage ang kanilang 2.5 hectare family farm. Bukod sa paggamit ng cut and carry technique, tinitiyak din niyang balanse sa nutrisyon ang kinakain na feeds at damo ng kanyang 15 baka. 4 sa mga ito ang kanyang milking cows. Binibigyan din niya ang mga ito ng supplements at bitamina upang manatiling masigla at produktibo ang mga ito. Dumadalo si Christine sa iba't ibang trainings ng Department of Agriculture o DA. Benepisyaryo rin siya ng DA National Dairy Authority na nagbigay sa kanya ng mga bitamina, supplements, farm equipment, at animal health services. Miyembro rin siya ng Palcon Dairy Multipurpose Cooperative, ang nangungunang kooperatiba sa Katimugang Luzon pagdating sa milk production. Sa pamamagitan nito, nagkaroon si Christine ng institutional buyers ng kanyang sariwang gatas. Nakatatanggap din ang Palcon ng technical assistance at maging ng isang dairy multiplier farm mula sa DA Philippine Rural Development Project. Umaabot na sa 30 hanggang 50 liters ang kanyang milk production araw-araw, dahilan upang kilalanin si Christine bilang top producer ng gatas sa Palcon. Dahil sa kanyang ipinamalas na kahusayan, ginawaran si Christine ng Excellent Performance in Ruminant Farm Small Scale category sa naging Livestock Philippines Recognition 2023, isang pagkilala mula sa DA at Informa Markets para sa mga miyembro ng pribadong sektor na nakapag-ambag sa livestock at poultry industry sa bansa. Hangad din ni Christine ang isang milk-sufficient na Pilipinas para na rin sa kalusugan ng bawat batang Pilipino. Kahit po na madaming challenges ang nararanasan po namin, tuloy lang po kasi hindi po tayo pababayaan ng unang-una po sa taas ng Panginoon po natin. Patuloy pa rin po ang pagsuporta po sa amin po ng Department of Agriculture para po kami ay magkaroon pa ng mas malawak na pagatasan po dito po sa Quezon Province. Yan si Baby Christine Panaligan Hasegawa, Certified Farmtastic Pinoy. Salamat, Marie. Ayan po ang ating Farmtastic Pinoy na nakilala sa umagang ito. Muli, maraming salamat po sa oportunidad na kayo'y mapaglingkuran ang Maunlad na Pilipino'y programang pangradyo hatid sa inyo ng DA-AFID. Ka, Narito po ating pagkain kaisipan para sa umagang ito mula sa Kawikaan, Kabanata 22, Talata 1. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan.
Thank you, Ka John. At mula po sa DA, inyo po napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito lang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At mahimpilan po sa Ortigas Center, Pasig City, nakasapi rin sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family na talagang napakalawak ng pasensya pagdating po sa MNP. At of course, sa inyo po mga listeners, kita-kits ulit tayo next Saturday, 5 to 6 in the morning. And we would like to thank once again yung mga kasama namin sa Department of Agriculture na kasama namin naghatid ng programang ito sa inyo. Kabilang siyempre si Ka John Enriquez. Ako po mga ka-agri, si LR Siaga. At yun na nga po, hanggang sa muli. At enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.